Kabanata 86, Turuan ang lahat ng bansa. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 16 hanggang 20. Nakatayo ngunit isang hakbang mula sa kanyang makalangit na trono, ibinigay ni Kristo ang atas sa kanyang mga alagad. Ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa, sabi niya. Kaya nga humayo kayo, at turuan ninyo ang lahat ng mga bansa. Humayo kayo sa buong mundo, at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Marcos Kapitulo 16 versikulo 15. Paulit-ulit na inulit ang mga salita, upang maunawaan ng mga alagad ang kanilang kahalagahan. Sa lahat ng mga naninirahan sa lupa, mataas at mababa, mayaman at mahirap, ay ang liwanag ng langit na sumisikat sa malinaw, malakas na sinag. Ang mga disipulo ay dapat maging katuwang ng kanilang manunubos sa gawain ng pagliligtas sa mundo. Ang atas ay ibinigay sa 12 ng si Kristo ay nakipagpulong sa kanila sa silid sa itaas, ngunit ito ngayon ay ibibigay sa mas malaking bilang. Sa pagpupulong sa isang bundok sa Galilea, ang lahat ng mga mananampalataya na maaaring tawagin ay nagtipon. Sa pagpupulong na ito si Kristo mismo, bago ang kanyang kamatayan, ay nagtakda ng oras at lugar. Ipinaalala ng anghel sa libingan ang mga disipulo ng kanyang pangako na sasalubungin sila sa Galilea. Ang pangako ay inulit sa mga mananampalataya na nagtipon sa Jerusalem sa panahon ng linggo ng Paskwa, at sa pamamagitan nila ay nakarating ito sa maraming nalulungkot na nagdadalamati sa pagkamatay ng kanilang Panginoon. Sa matinding interes lahat ay umasa sa panayam. Nagpunta sila sa lugar ng pagpupulong sa pamamagitan ng paikot-ikot na mga ruta, na pumapasok mula sa bawat direksyon, upang maiwasan ang pagdududa ng mga naninibugho na Hudyo. Dumating sila nang may pagtataka sa mga puso, na pinag-uusapan ng sama-sama ang balitang nakarating sa kanila tungkol kay Kristo. Sa oras na itinakda, humigit kumulang 500 mananampalataya ang natipon sa maliliit na buhol sa gilid ng bundok, sabik na malaman ang lahat ng maaaring matutunan mula sa mga nakakita kay Kristo mula noong kanyang muling pagkabuhay. Mula sa grupo hanggang sa grupo ay dumaan ang mga disipulo, sinasabi ang lahat ng kanilang nakita at narinig tungkol kay Jesus, at nangangatuwiran mula sa mga kasulatan gaya ng ginawa niya sa kanila. Isinalaysay ni Tomas ang kwento ng kanyang kawalan ng pananampalataya, at sinabi kung paano naalis ang kanyang mga pagdududa. Biglang tumayo si Jesus sa gitna nila. Walang makapagsasabi kung saan o paano siya nanggaling. Maraming naruroon ang hindi pa kailanman nakakita sa kanya, ngunit sa kanyang mga kamay at paa ay nakita nila ang mga marka ng pagpapako sa krus, ang kanyang mukha ay parang mukha ng Diyos, at nang makita nila siya, sinamba nila siya. Ngunit may ilang nag-alinlangan, kaya ito ay palaging magiging. May mga nahihirapang gumamit ng pananampalataya, at inilalagay nila ang kanilang sarili sa panig ng pagdududa. Malaki ang pagkawala ng mga ito dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Ito ang tanging panayam na ginawa ni Jesus sa marami sa mga mananampalataya pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Siya ay lumapit at nagsalita sa kanila na nagsasabi, ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Ang mga disipulo ay sumamba sa kanya bago siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga salita, na nahuhulog mula sa mga labi na nakasara sa kamatayan, ay nagpakilig sa kanila ng kakaibang kapangyarihan. Siya na ngayon ang muling nabuhay na tagapagligtas. Marami sa kanila ang nakakita sa kanyang paggamit ng kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling ng mga may sakit at pagkontrol sa mga ahensyang Satanas. Naniniwala sila na siya ay nagtataglay ng kapangyarihan upang itatag ang kanyang kaharian sa Jerusalem, kapangyarihan upang sugpuin ang lahat ng pagsalungat, kapangyarihan sa mga elemento ng kalikasan. Siya ay pinatahimik ang galit na tubig, siya ay lumakad sa puting crested billows, binuhay niya ang mga patay. Ngayon ay ipinahayag niya na ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa kanya. Dinala ng kanyang mga salita ang isipan ng kanyang mga tagapakinig sa itaas ng mga bagay sa lupa at temporal tungo sa makalangit at walang hanggan. Sila ay itinaas sa pinakamataas na pagkaunawa sa kanyang dignidad at kaluwalhatian. Ang mga salita ni Kristo sa gilid ng bundok ay ang pagpapahayag na ang kanyang sakripisyo alang-alang sa tao ay buo at ganap. Ang mga kondisyon ng pagbabayad sala ay natupad na, ang gawain kung saan siya naparito sa mundong ito ay natapos na. Siya ay patungo sa trono ng Diyos, upang parangalan ng mga anghel, mga pamunuan, at mga kapangyarihan.
Siya ay pumasok sa kanyang gawaing tagapamagitan. Nadamit ng walang limitasyong awtoridad, ibinigay niya ang kanyang atas sa mga disipulo, kayo nga'y humayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay anuman. Iniutos ko sa iyo, at narito, ako ay sumasa inyo palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Mateo Kapitulo 28 versikulo 19, 20, or v. Ang mga Hudyo ay ginawang mga depositaryo ng sagradong katotohanan, ngunit ginawa sila ng pariso na pinaka-exclusibo, pinakapanatiko, sa lahat ng sangkatauhan. Lahat ng tungkol sa mga pari at pinuno, kanilang pananamit, kaugalian, seremonya, tradisyon, ay naging dahilan upang hindi sila maging liwanag ng mundo. Itinuring nila ang kanilang sarili, ang bansang Hudyo, bilang ang mundo. Ngunit inutusan ni Kristo ang kanyang mga disipulo na ipahayag ang isang pananampalataya at pagsamba na walang anumang kasta o bansa, isang pananampalataya na iangkop sa lahat ng mga tao, lahat ng bansa, lahat ng uri ng tao. Bago iwan ang kanyang mga alagad, malinaw na sinabi ni Kristo ang kalikasan ng kanyang kaharian. Tinawag niya sa kanilang isipan ang dati niyang sinabi sa kanila tungkol dito. Ipinahayag niya na hindi niya layunin na magtatag sa mundong ito ng isang temporal, ngunit isang espiritual na kaharian. Hindi siya dapat maghari bilang isang makalupang hari sa trono ni David. Muli niyang binuksan sa kanila ang mga kasulatan, na ipinapakita na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay itinalaga sa langit, sa mga konseho sa pagitan ng Ama at ng kanyang sarili. Ang lahat ay inihula ng mga tao na kinasihan ng banal na espiritu. Sinabi niya, nakikita mo na ang lahat ng aking inihayag sa iyo tungkol sa aking pagtanggi bilang Mesiyas ay naganap na. Ang lahat ng sinabi ko tungkol sa kahihiyan na dapat kong tiisin at ang kamatayan na dapat kong mamatay, ay napatunayan na. Sa ikatlong araw ay bumangon akong muli. Saliksikin ang mga kasulatan ng mas masigasig, at makikita mo na sa lahat ng mga bagay na ito ang mga detalye ng propesya tungkol sa akin ay natupad. Inatasan ni Kristo ang kanyang mga disipulo na gawin ang gawaing iniwan niya sa kanilang mga kamay, simula sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay naging tanawin ng kanyang kamangha-manghang pagpapakababa para sa sangkatauhan. Doon siya ay nagdusa, tinanggihan at hinatulan. Ang lupain ng Judea ay ang kanyang lugar ng kapanganakan. Doon, nakasuot ng damit ng sangkatauhan, siya ay lumakad kasama ng mga tao, at kakaunti ang nakaalam kung gaano kalapit ang langit sa lupa nang si Jesus ay kasama nila. Sa Jerusalem ang gawain ng mga disipulo ay dapat magsimula. Dahil sa lahat ng dinanas ni Kristo doon, at ang hindi pinahahalagahang paggawa na kanyang ginawa, ang mga alagad ay maaaring nakiusap para sa isang mas magandang larangan, ngunit hindi sila gumawa ng ganoong pagsusumamo. Ang mismong lupa kung saan kanyang ikinalat ang binhi ng katotohanan ay dapat linangin ng mga disipulo, at ang binhi ay sisibol at magbubunga ng masaganang ani. Sa kanilang gawain ang mga alagad ay kailangang humarap sa pag-uusig sa pamamagitan ng paninibugho at puot ng mga Hudyo, ngunit ito ay tiniis ng kanilang guro, at hindi sila dapat tumakas mula rito. Ang mga unang alok ng awa ay dapat gawin sa mga pumatay sa tagapagligtas. At doon sa Jerusalem ay marami ang lihim na nagsisampalataya kay Jesus, at marami ang nalinlang ng mga saserdote at mga pinuno. Sa mga ito rin ay ihaharap ang ebanghelyo. Dapat silang tawagin sa pagsisisi. Ang kahangahangang katotohanan na sa pamamagitan lamang ni Kristo ay makakamit ang kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat gawing malinaw. Bagamat ang buong Jerusalem ay naantig sa kapanapanabik na mga pangyayari sa nakalipas na ilang linggo, ang pangangaral ng ebanghelyo ay magbibigay ng pinakamalalim na impresyon. Ngunit ang gawain ay hindi huminto dito. Ito ay dapat palawakin hanggang sa pinakamalayong hangganan ng lupa. Sa kanyang mga disipulo ay sinabi ni Kristo, kayo ay naging mga saksi ng aking buhay ng pagsasakripisyo sa sarili alang-alang sa mundo. Nasaksihan mo ang aking mga gawain para sa Israel. Bagamat ayaw nilang lumapit sa akin upang magkaroon sila ng buhay, bagamat ginawa sa akin ng mga saserdote at mga pinuno ang kanilang inilista, bagamat tinanggihan nila ako gaya ng inihula ng mga kasulatan, magkakaroon pa sila ng isa pang pagkakataon na tanggapin ang anak ng Diyos. Nakita mo na ang lahat ng lumalapit sa akin, na nagkukumpisal ng kanilang mga kasalanan, ay malayang tinatanggap ko. Siya na lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy.
Ang lahat ng nagnanais, ay maaaring makipagkasundo sa Diyos, at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Sa inyo, aking mga disipulo, ipinagkakatiwala ko ang mensaheng ito ng awa. Ito ay ibibigay muna sa Israel, at pagkatapos ay sa lahat ng bansa, wika, at mga tao. Ito ay ibibigay sa mga Hudyo at mga Hentil. Ang lahat ng sumasampalataya ay tipunin sa isang simbahan. Sa pamamagitan ng kaloob ng banal na espiritu ang mga disipulo ay dapat tumanggap ng isang kahangahangang kapangyarihan. Ang kanilang patuto ay dapat patunayan sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan. Ang mga himala ay gagawin, hindi lamang ng mga apostol, kundi ng mga tumanggap ng kanilang mensahe. Sinabi ni Jesus, sa aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo, sila ay magsasalita ng mga bagong wika, sila ay kukuha ng mga ahas, at kung uminom sila ng anumang bagay na nakamamatay, hindi sila makakasama nito, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y gagaling. Marcos Kapitulo 16 versikulo 17-18. Sa oras na iyon, ang pagkalason ay madalas na ginagawa. Ang mga taong walang prinsipyo ay hindi nag-atubiling tanggalin sa pamamagitan nito ang mga humahadlang sa kanilang ambisyon. Alam ni Jesus na ang buhay ng kanyang mga alagad ay malalagay sa panganib. Marami ang mag-aakala na ang paglilingkod sa Diyos ay papatayin ang kanyang mga saksi. Kaya naman nangako siya sa kanila ng proteksyon mula sa panganib na ito. Ang mga disipulo ay dapat magkaroon ng parehong kapangyarihan na kailangan ni Jesus upang pagalingin ang lahat ng uri ng karamdaman at lahat ng uri ng sakit sa gitna ng mga tao. Sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanyang pangalan ng mga sakit ng katawan, sila ay magpapatuto sa kanyang kapangyarihan para sa pagpapagaling ng kaluluwa. Mateo Kapitulo 4 versikulo 23, 9-6. At isang bagong endowment ang ipinangako ngayon. Ang mga disipulo ay dapat mang-aral sa iba pang mga bansa, at tatanggap sila ng kapangyarihang magsalita ng ibang mga wika. Ang mga apostol at ang kanilang mga kasama ay mga taong walang pinag-aralan, ngunit sa pamamagitan ng pagbuhos ng Espiritu sa araw ng Pentecosts, ang kanilang pananalita, maging sa kanilang sarili o sa ibang wika, ay naging dalisay, simple, at tumpak, kapwa sa salita at sa impit. Kaya ibinigay ni Kristo sa kanyang mga alagad ang kanilang atas. Gumawa siya ng buong probisyon para sa pag-uusig sa gawain, at inako sa kanyang sarili ang responsibilidad para sa tagumpay nito. Hanggat kanilang sinunod ang kanyang salita, at gumagawa na may kaugnayan sa kanya, hindi sila mabibigo. Pumunta sa lahat ng mga bansa, iniutos niya sa kanila. Pumunta sa pinakamalayong bahagi ng matitirahan na globo, ngunit alamin na ang aking presensya ay naruroon. Magsumikap sa pananampalataya at pagtitiwala, sapagkat hindi darating ang panahon na iiwan kita. Ang atas ng tagapagligtas sa mga alagad ay kasama ang lahat ng mga mananampalataya. Kabilang dito ang lahat ng mananampalataya kay Kristo hanggang sa katapusan ng panahon. Isang nakamamatay na pagkakamali na ipagpalagay na ang gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa ay nakasalalay lamang sa inorden na ministro. Ang lahat ng pinagkatiwalaan ng makalangit na inspirasyon ay pinagkakatiwalaan ng Ebanghelyo. Ang lahat ng tumatanggap ng buhay ni Kristo ay inorden na gumawa para sa kaligtasan ng kanilang kapwa-tao. Para sa gawaing ito ang simbahan ay itinatag, at lahat ng nagtataglay ng mga sagradong panata nito sa gayon ay ipinangako na maging katrabaho ni Kristo. Ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika. At ang nakakarinig ay magsabi, halika. Apokalipsis Kapitulo 22 versikulo 17. Ang lahat ng makakarinig ay ulitin ang paanyaya. Anuman ang tawag ng isang tao sa buhay, ang kanyang unang interes ay dapat na manalo ng mga kaluluwa para kay Kristo. Maaaring hindi siya makapagsalita sa mga kongregasyon, ngunit maaari siyang magtrabaho para sa mga individual. Sa kanila ay may paparating niya ang tagubaylang natanggap mula sa kanyang Panginoon. Ang ministeryo ay hindi nag-iisa sa pangangaral. Yaong mga ministrong nagpapaginhawa sa mga may sakit at nagdurusa, tumutulong sa mga nangangailangan, nagsasalita ng mga salita ng kal-iwan sa mga nalulungkot at sa mga maliit ang pananampalataya. Malapit at malayo ang mga kaluluwang binibigatan ng pakiramdam ng pagkakasala, hindi paghihirap, pagpapagal, o kahirapan ang nagpapababa sa sangkatauhan. Ito ay pagkakasala, maling gawain. Nagdudulot ito ng kaguluhan at kawalang kasiyahan.
Gusto ni Kristo na maglingkod sa kanyang mga lingkod sa mga kaluluwang may sakit sa kasalanan. Ang mga alagad ay dapat magsimula ng kanilang gawain kung saan sila naruroon. Ang pinakamahirap at pinaka-unpromising field ay hindi dapat ipasa. Kaya't ang bawat isa sa mga manggagawa ni Kristo ay dapat magsimula kung nasaan siya. Sa ating sariling pamilya ay maaaring may mga kaluluwang nagugutom sa pakikiramay, nagugutom sa tinapay ng buhay. Maaaring may mga bata na sanayin para kay Kristo. May mga pagano sa mismong pintuan natin. Gawin natin ng tapat ang gawaing pinakamalapit. Pagkatapos ay hayaan ang ating mga pagsisikap na palawakin hanggang sa maakay ng kamay ng Diyos ang daan. Ang gawain ng marami ay maaaring mukhang pinaghihigpitan ng mga pangyayari, ngunit, saan man ito naroroon, kung isasagawa ng may pananampalataya at kasipagan ito ay mararamdaman hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng mundo. Ang gawain ni Kristo noong nasa lupa ay tila nakakulong sa isang makitid na bukid, ngunit maraming tao mula sa lahat ng lupain ang nakarinig ng kanyang mensahe. Madalas na ginagamit ng Diyos ang pinakasimpleng paraan upang magawa ang pinakamalaking resulta. Ito ay kanyang plano na ang bawat bahagi ng kanyang gawain ay nakasalalay sa bawat iba pang bahagi, bilang isang gulong sa loob ng isang gulong, lahat ay kumikilos ng magkakasuwato. Ang pinakamababang manggagawa, na pinakikilos ng banal na espiritu, ay hahawakan ang hindi nakikitang mga kwerdas, na ang mga panginginig ng boses ay tutunog hanggang sa mga dulo ng mundo, at gagawa ng himig sa mga walang hanggang kapanahunan. Ngunit ang utos, humayo kayo sa buong mundo, ay hindi dapat mawala sa paningin. Tinatawagan tayong iangat ang ating mga mata sa mga rehiyon sa kabila. Pinawi ni Kristo ang pader ng pagkahati, ang naghahati na pagtatangi ng nasyonalidad, at nagturo ng pagmamahal sa buong sangkatauhan. Itinataas niya ang mga tao mula sa makitid na bilog na itinatakda ng kanilang pagkamakasarili, inalis niya ang lahat ng linya ng teritoryo at mga artificial na pagkakaiba ng lipunan. Wala siyang pinagkaiba sa kapitbahay at estranghero, kaibigan at kaaway. Itinuro niya sa atin na tingnan ang bawat nangangailangang kaluluwa bilang ating kapatid, at ang mundo bilang ating larangan. Nang sabihin ng tagapagligtas, humayo kayo, turuan ninyo ang lahat ng mga bansa, sinabi rin niya, ang mga tandang ito ay susunod sa mga nagsisisampalataya, sa aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo, sila ay magsasalita ng mga bagong wika. Sila ay kukuha ng mga ahas, at kung uminom sila ng anumang bagay na nakamamatay, hindi sila makakasama nito, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y gagaling. Ang pangako ay kasing layo ng komisyon. Hindi sa lahat ng mga kaloob ay ibinibigay sa bawat mananampalataya. Ang Espiritu ay naghahati-hati, sa bawat tao ayon sa kanyang kalooban. Unang Korinto Kapitulo 12 Versikulo 11. Ngunit ang mga kaloob ng Espiritu ay ipinangako sa bawat mananampalataya ayon sa kanyang pangangailangan para sa gawain ng Panginoon. Ang pangako ay kasing lakas at mapagkakatiwalaan ngayon gaya noong mga araw ng mga apostol. Ang mga tandang ito ay susunod sa mga nagsisisampalataya. Ito ang pribilehiyo ng mga anak ng Diyos, at ang pananampalataya ay dapat kumapit sa lahat ng posibleng magkaroon bilang pagsang-ayon sa pananampalataya. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y gagaling. Ang mundong ito ay isang malawak na bahay ng Lazar, ngunit si Kristo ay dumating upang pagalingin ang mga may sakit, upang ipahayag ang pagpapalaya sa mga bihag ni Satanas. Nasa kanyang sarili ang kalusugan at lakas. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa mga may sakit, sa mga nagdurusa, sa mga inaalihan ng mga demonyo. Hindi niya tinalikuran ang sinumang dumating upang tumanggap ng kanyang kapangyarihang magpagaling. Alam niya na ang mga humihingi ng tulong sa kanya ay nagdala ng sakit sa kanilang sarili, gayon may hindi siya tumanggi na pagalingin sila. At nang ang birtud mula kay Kristo ay pumasok sa kaawa-awang mga kaluluwang ito, sila ay nahatulan ng kasalanan, at marami ang gumaling sa kanilang espiritual na sakit, gayon din sa kanilang pisikal na karamdaman. Ang Ebanghelyo ay nagtataglay pa rin ng parehong kapangyarihan, at bakit hindi natin dapat masaksihan ngayon ang parehong mga resulta? Nararamdaman ni Kristo ang mga paghihirap ng bawat nagdurusa. Kapag pinunit ng masasamang espiritu ang katawan ng tao, nadarama ni Kristo ang sumpa. Kapag inaapoy ng lagnat ang agos ng buhay, nararamdaman niya ang paghihirap.
At handa siyang magpagaling ng mga may sakit ngayon gaya noong siya ay personal na nasa lupa. Ang mga lingkod ni Kristo ay kanyang mga kinatawan, ang mga daluyan ng kanyang paggawa. Ninanais niya sa pamamagitan nila na gamitin ang kanyang kapangyarihang magpagaling. Sa paraan ng pagpapagaling ng tagapagligtas ay may mga aral para sa kanyang mga alagad. Sa isang pagkakataon, pinahiran niya ng putik ang mga mata ng isang bulag, at iniutos sa kanya, "Humayo ka, maghugas ka sa lawa ng Siloam." Siya nga'y yumaon, at naghilamos, at dumating na nakakakita. Juan Kapitulo 9 versikulo 7. Ang lunas ay magagawa lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dakilang manggagamot, ngunit ginamit ni Kristo ang mga simpleng ahensya ng kalikasan. Bagamat hindi siya nagbigay ng mukha sa gamot sa droga, pinahintulutan niya ang paggamit ng simple at natural na mga remedyo. Sa marami sa mga nagdurusa na tumanggap ng pagpapagaling, sinabi ni Kristo, "Huwag ka nang magkasala, baka ang mas masamang bagay ay dumating sa iyo." Juan Kapitulo 5 versikulo 14. Kaya itinuro niya na ang sakit ay bunga ng paglabag sa mga batas ng Diyos, kapwa natural at espiritual. Ang malaking paghihirap sa mundo ay hindi umiiral kung ang mga tao ay namuhay ng naaayon sa plano ng lumikha. Si Kristo ang naging gabay at guro ng sinaunang Israel, at itinuro niya sa kanila na ang kalusugan ay ang gantimpala ng pagsunod sa mga batas ng Diyos. Ang dakilang manggagamot na nagpagaling ng mga may sakit sa Palestine ay nagsalita sa kanyang mga tao mula sa Halijing Ulap, na sinasabi sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin, at kung ano ang gagawin ng Diyos para sa kanila. Kung masikap mong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, sabi niya, at gagawin mo ang tama sa kanyang paningin, at didinggin ang kanyang mga utos, at iingatan ang lahat ng kanyang mga palatuntunan, hindi ko ilalagay ang alinman sa ang mga sakit na ito sa iyo, na aking dinala sa mga Egyptyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Exodo Kapitulo 15 versikulo 26. Si Kristo ay nagbigay sa Israel ng tiyak na tagubilin tungkol sa kanilang mga gawi sa buhay, at tiniyak niya sa kanila, aalisin ng Panginoon ang lahat ng karamdaman sa iyo. Deuteronomio Kapitulo 7 versikulo 15. Nang matupad nila ang mga kondisyon, ang pangako ay napatunayan sa kanila. Walang isang mahinang tao sa kanilang mga tribo. Awit Kapitulo 105 versikulo 37. Ang mga aral na ito ay para sa atin. May mga kondisyon na dapat sundin ng lahat na mapangalagaan ang kalusugan. Dapat malaman ng lahat kung ano ang mga kondisyong ito. Ang Panginoon ay hindi nalulugod sa kamangmangan tungkol sa kanyang mga batas, natural man o espiritual. Dapat tayong maging manggagawa kasama ng Diyos para sa pagpapanumbalik ng kalusugan sa katawan gayon din sa kaluluwa. At dapat nating turuan ang iba kung paano mapangalagaan at mabawi ang kalusugan. Para sa mga may sakit ay dapat nating gamitin ang mga lunas na inilaan ng Diyos sa kalikasan, at dapat natin silang ituro sa Kanya na tanging makapagpapanumbalik. Trabaho nating iharap kay Kristo ang may sakit at nagdurusa sa bisig ng ating pananampalataya. Dapat nating turuan silang maniwala sa dakilang manggagamot. Dapat nating panghawakan ang kanyang pangako, at manalangin para sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ang pinakagawa ng Ebanghelyo ay pagpapanumbalik, at nais ng tagapagligtas na utusan natin ang mga may sakit, walang pag-asa, at naghihirap na humawak sa kanyang lakas. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ay nasa lahat ng pagpapagaling ni Kristo, at sa pamamagitan lamang ng pakikibahagi sa pag-ibig na iyon, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay magiging mga kasangkapan para sa kanyang gawain. Kung papabayaan nating iugnay ang ating mga sarili sa banal na koneksyon kay Kristo, ang agos ng nagbibigay buhay na enerhiya ay hindi maaaring damaloy sa masaganang agos mula sa atin patungo sa mga tao. May mga lugar kung saan ang tagapagligtas mismo ay hindi makagawa ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Kaya ngayon ang kawalan ng pananampalataya ay naghihiwalay sa simbahan mula sa kanyang banal na katulong. Ang kanyang panghahawakan sa walang hanggang katotohanan ay mahina. Sa kanyang kawalan ng pananampalataya, ang Diyos ay nabigo, at ninakawan ng kanyang kaluwalhatian. Sa paggawa ng gawain ni Kristo na ang simbahan ay may pangako ng kanyang presensya. Humayo kayong turuan ang lahat ng mga bansa, sabi niya, at, narito, ako ay kasama ninyo palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang kunin ng kanyang pamatok ay isa sa mga unang kondisyon ng pagtanggap ng kanyang kapangyarihan.
Ang mismong buhay ng simbahan ay nakasalalay sa kanyang katapatan sa pagtupad sa atas ng Panginoon. Ang pagpapabiye sa gawaing ito ay tiyak na mag-aanyaya sa espiritual na kahinaan at pagkabulok. Kung saan walang aktibong paggawa para sa iba, ang pag-ibig ay humihina, at ang pananampalataya ay lumalabo. Nilalayo ni Kristo na ang kanyang mga ministro ay maging mga tagapagturo ng simbahan sa gawain ng Ebanghelyo. Dapat nilang turuan ang mga tao kung paano hanapin at iligtas ang nawawala. Ngunit ito ba ang gawaing ginagawa nila? Aba, ilan ang nagpapagal para magpaypay sa kislap ng buhay sa simbahang handang mamatay? Gaano karaming mga simbahan ang inaalagaan na parang may sakit na mga tupa ng mga dapat na naghahanap para sa nawawalang tupa? At sa lahat ng oras milyon-milyong walang Kristo ang napapahamak. Ang banal na pag-ibig ay napukaw sa hindi maarok na kalaliman para sa kapakanan ng mga tao, at ang mga anghel ay namamangha na makita sa mga tatanggap ng napakalaking pag-ibig ang isang pasasalamat sa ibabaw. Ang mga anghel ay namamangha sa mababaw na pagpapahalaga ng tao sa pag-ibig ng Diyos. Ang langit ay nagagalit sa pagpapabiye na ipinakita sa mga kaluluwa ng mga tao. Malalaman ba natin kung paano ito pinapahalagahan ni Kristo? Ano kaya ang mararamdaman ng isang ama at ina? Alam ba nila na ang kanilang anak, na nawala sa lamig at nyebe, ay nalampasan, at iniwan upang mapahamak, ng mga maaaring nagligtas nito? Hindi ba sila malulungkot, labis na nagagalit? Hindi ba nila tututulan ang mga mamamatay tao na may galit na kasing init ng kanilang mga luha, matinding bilang ng kanilang pag-ibig? Ang mga pagdurusa ng bawat tao ay ang mga pagdurusa ng anak ng Diyos, at yaong mga hindi nag-aabot ng tulong sa kanilang namamatay na kapwa nila lang ay pumupukaw sa kanyang matuwid na galit. Ito ang galit ng kordero. Sa mga nag-aangkin ng pakikasama kay Kristo, gayunpaman ay walang malasakit sa mga pangangailangan ng kanilang kapwa-tao, ipahahayag niya sa dakilang araw ng paghuhukom, hindi ko kayo nakikilala kung taga saan kayo, lumayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kasamaan. Lucas Kapitulo 13 versikulo 27. Sa atas sa kanyang mga alagad, hindi lamang binalangkas ni Kristo ang kanilang gawain, kundi ibinigay sa kanila ang kanilang mensahe. Turuan ang mga tao, sabi niya, upang sundin ang lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo. Dapat ituro ng mga alagad ang itinuro ni Kristo. Ang kanyang sinabi, hindi lamang sa personal, kundi sa pamamagitan ng lahat ng mga propeta at guro ng lumang tipan, ay kasama rito. Ang pagtuturo ng tao ay isinara. Walang lugar para sa tradisyon, para sa mga teorya at konklusyon ng tao, o para sa batas ng simbahan. Walang mga batas na inorden ng ecclesiastical na autoridad ang kasama sa komisyon. Wala sa mga ito ang mga lingkod ni Kristo upang magturo. Ang kautusan at ang mga propeta, kasama ang talaan ng kanyang sariling mga salita at mga gawa, ay ang kayamanang ipinagkatiwala sa mga disipulo upang ibigay sa mundo. Ang pangalan ni Kristo ang kanilang bantayog, ang kanilang badge ng pagkakaiba, ang kanilang baklod ng pagkakaisa, ang autoridad para sa kanilang pagkilos, at ang pinagmulan ng kanilang tagumpay. Walang anumang bagay na hindi nagtataglay ng kanyang superscription na dapat kilalanin sa kanyang kaharian. Ang Ebanghelyo ay dapat iharap, hindi bilang isang walang buhay na teorya, ngunit bilang isang buhay na puwersa upang baguhin ang buhay. Nais ng Diyos na ang mga tumatanggap ng kanyang biyaya ay maging mga saksi sa kapangyarihan nito. Yaong na ang landas ay naging pinakanakakasakit sa kanya ay malayang tinatanggap niya, kapag sila ay nagsisi, ibinibigay niya sa kanila ang kanyang banal na espiritu, inilalagay sila sa pinakamataas na posisyon ng pagtitiwala, at isinusugo sila sa kampo ng mga hindi tapat upang ipahayag ang kanyang walang hanggan na awa. Nais niya na ang kanyang mga lingkod ay magpatotoo sa katotohanan na sa pamamagitan ng kanyang biyaya ang mga tao ay maaaring magkaroon ng pagiging katulad ni Kristo, at maaaring magalak sa katiyakan ng kanyang dakilang pag-ibig. Nais niyang magbigay tayo ng patuto sa katotohanang hindi siya masisiyahan hanggat ang sangkatauhan ay maibabalik sa kanilang mga banal na pribilehiyo bilang kanyang mga anak na lalaki at babae. Kay Kristo ay, ang lamang ng pastol, ang pagmamahal ng magulang, at ang walang kapantay na biyaya ng mahabaging tagapagligtas. Ang kanyang mga pagpapala ay kanyang inihaharap sa pinakakaakit-akit na mga termino. Hindi siya kontento na ipahayag lamang ang mga pagpapalang ito, inihaharap niya sila sa pinakakaakit-akit na paraan, upang pukawin ang pagnanais na angkinan sila.
Kaya't ang kanyang mga lingkod ay dapat magpakita ng kayamanan ng kaluwalhatian ng hindi masabi na kaloob. Ang kahangahangang pag-ibig ni Kristo ay tutuno at magpapasuko sa mga puso, kapag ang pag-uulit lamang ng mga doktrina ay walang magagawa. Aliwin ninyo ang aking mga tao, sabi ng inyong Diyos. O Sion, na nagdadala ng mabuting balita, umakyat ka sa mataas na bundok, O Jerusalem, na nagdadala ng mabubuting balita, itaas mo ang iyong tinig na may lakas, itaas mo, huwag kang matakot, sabihin mo sa mga bayan ng Juda, narito ang inyong Diyos. Kanyang papakainin ang kanyang kawan na parang pastol, kanyang titipunin ang mga kordero ng kanyang bisig, at dadalhin sila sa kanyang sinapupunan. Isayas Kapitulo 40 versikulo 1, 9-11. Sabihin sa mga tao niya kung sino ang pinakamataas sa 10,000, at ang isa sa kabuuan ay kaibig-ibig. Ang awit ni Solomon Kapitulo 5 versikulo 10-16. Hindi masasabi ito ng mga salita lamang. Hayaang maipakita ito sa pagkatao at maipamalas sa buhay. Si Kristo ay nakaupo para sa kanyang larawan sa bawat disipulo. Ang bawat isa ay itinalaga ng Diyos na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Roma Kapitulo 8 versikulo 29. Sa bawat isa sa mahabang pagtitiis na pag-ibig ni Kristo, ang kanyang kabanalan, kaamuan, awa, at katotohanan ay ipapakita sa mundo. Ang mga unang alagad ay nagsilabas na nangangaral ng salita. Inihayag nila si Kristo sa kanilang buhay. At ang Panginoon ay gumawa kasama nila, pinagtitibay ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kasunod. Marcos Kapitulo 16 versikulo 20. Inihanda ng mga alagad na ito ang kanilang sarili para sa kanilang gawain. Bago ang araw ng Pentecost ay nagpulong sila, at inalis ang lahat ng pagkakaiba. Nagkakaisa sila. Naniwala sila sa pangako ni Kristo na ibibigay ang pagpapala, at nanalangin sila ng may pananampalataya. Hindi sila humingi ng pagpapala para sa kanilang sarili lamang, sila ay binibigatan ng pasanin para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang ebanghelyo ay dadalhin sa pinakadulong bahagi ng mundo, at inangkin nila ang endowment ng kapangyarihan na ipinangako ni Kristo. Pagkatapos noon ay ibinuhos ang banal na espiritu, at libo-libo ang napagbagong loob sa isang araw. Kaya siguro ngayon, sa halip na mga haka-haka ng tao, ang salita ng Diyos ang ipangaral. Hayaang alisin ng mga Kristiyano ang kanilang mga di pagkakasundo, at ibigay ang kanilang sarili sa Diyos para sa pagliligtas sa mga nawawala. Hayaang humingi sila ng may pananampalataya ng pagpapala, at ito ay darating. Ang pagbubuhos ng Espiritu sa panahon ng mga apostol ay ang dating ulan, at maluwalhati ang resulta. Ngunit ang huling ulan ay magiging mas masagana. Joel Kapitulo 2 versikulo 23. Ang lahat ng nag-aalay ng kaluluwa, katawan, at espiritu sa Diyos ay patuloy na tatanggap ng bagong kaloob ng pisikal at mental na kapangyarihan. Ang hindi mauubos na panastos ng langit ay nasa kanilang utos. Binibigyan sila ni Kristo ng hininga ng kanyang sariling espiritu, ang buhay ng kanyang sariling buhay. Inilalagay ng banal na espiritu ang pinakamataas na lakas nito upang gumana sa puso at isipan. Ang biyaya ng Diyos ay nagpapalaki at nagpaparami sa kanilang mga kakayahan, at bawat kasakdalan ng banal na kalikasan ay dumarating sa kanilang tulong sa gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan kay Kristo sila ay ganap sa Kanya, at sa kanilang kahinaan ng tao ay nagagawa nila ang mga gawa ng makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas ay nagnanais na ipakita ang kanyang biyaya at tatokon ng kanyang pagkatao sa buong mundo. Ito ay kanyang binili na pag-aari, at nais niyang gawing malaya, at dalisay, at banal ang mga tao. Bagamat si Satanas ay gumagawa upang hadlangan ang layuning ito, gayunpaman sa pamamagitan ng dugong ibinuhos para sa mundo ay may mga pagtatagumpay na makakamit na magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos at sa Kordero. Hindi masisiyahan si Kristo hanggang sa makumplito ang tagumpay, at makikita niya ang pagdaramdam ng kanyang kaluluwa, at masisiyahan. Isayas Kapitulo 53 versikulo 11. Ang lahat ng mga bansa sa lupa ay maririnig ang ebanghelyo ng kanyang biyaya. Hindi lahat ay tatanggap ng kanyang biyaya, ngunit, isang binhi ang maglilingkod sa kanya, ito ay ibibilang sa Panginoon sa isang salinlahi. Awit Kapitulo 22 versikulo 30.
Ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng kaharian sa silong ng buong langit, ay ibibigay sa mga tao ng mga banal ng kataas-taasan, at, ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip, ang dagat. Sa gayo'y matatakot sila sa pangalan ng Panginoon mula sa kalunuran, at sa kanyang kaluwalhatian mula sa pagsikat ng araw. Daniel Kapitulo 7 versikulo 27, Isaias Kapitulo 11 versikulo 9, 59-19. Kay ganda ng mga paa niya na nagdadala ng mabuting balita sa ibabaw ng mga bundok, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita ng mabuti, na naghahayag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sayon, ang iyong Diyos ay naghahari. Humiyaw sa kagalakan, magsiyawit na magkakasama, kayong mga sira na lugar, sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan. Hinubad ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa mga mata ng lahat ng mga bansa, at makikita ng lahat ng dulo ng mundo ang pagliligtas ng ating Diyos. Isaias Kapitulo 52 versikulo 7 hanggang 10. Dito nagtatapos ang Kabanata 86. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.